Hi guys. Kumusta? Iba boses ko kasi not feeling well si Milagring. Yes, may sakit ako. Hindi ko mag-gets kung ano yung nararamdaman ko. Kasi guys, tawag dito, hindi ako nilalagnat ah. Hindi ako nilalagnat. Hindi rin mahina yung katawan ko. Pero, inuubo ako, sinisipon ako, tapos dry cough siya, masakit sa dibdib. Tapos kahit hindi ako umubo, masakit talaga yung dibdib ko. Parang masakit siya na masikip. Tapos, aray. Tapos yan, masakit din yung ulo ko. Siguro dahil sa sipon. Pero, di ba, usually pag masakit yung ulo natin, masakit sentido, masakit dito. Pag hinila natin yung buhok natin, ang sarap ng feeling nun, di ba? Yung parang pag ganun, sarap ng feeling. Masakit siya pero masarap. Pero ito sa akin, wala. Walang masakit. Hindi ko alam kung saan masakit. Wala. Basta, masakit siya. Parang nasa loob yung sakit niya, yung kirot niya. Basta nararamdaman ko siyang masakit. Tapos yung buong mukha ko rin masakit. Yung mukha ko masakit. Siguro nga dahil sa sipon. Tapos tawag dito, natatawa ako dito sa alaga ko kasi kaming dalawa lang. Paglalabas ako ng pinto, naririnig kasi pag binuksan yung pinto, tumutunog siya. Paglalabas ako, lalabas din siya. Tapos magtatanong, Mila, are you okay? Ganyan. Tapos sasabi ko, okay naman, ganyan. Sabihin mo pag may kailangan ka, ganito, ganyan, ganyan. Bibili ako, ganyan, ganyan, ganyan. Excuse me. Tapos sabi ko, okay lang ako. Tapos, yun, kahapon talaga, as in, hindi ako nagtrabaho buong araw. Hindi naman mahina yung katawan ko, hindi rin. Nakakatrabaho ako kung gugustuhin ko. Ang problema lang, yung ulo ko. Kumbaga, makakatrabaho ako kung katawan ko lang. Ang dala ko, hindi yung ulo. Weird. Kasi nga, masakit yung ulo ko, mabigat siya. Parang hindi ko siya kayang buhatin. Tapos, yun. Pero ngayong umaga, bumangon ako, okay naman siya. Hindi naman masyadong masakit yung ulo ko. Tapos, parang naaalibadbara na rin akong, parang lalong sumasakit yung ulo ko na hindi kasi ako naligo. Siyempre, maliligo ka ba naman? 'Di ba? Kahapon di ako naligo. Tapos yung kanina iniligo ko, yun, parang na gumangaan yung ulo ko. Tapos parang na ano rin yung parang naibsan din yung sipon ko, konti. Tapos, yun, syempre, inuubo pa rin ako. Meron pa rin yung, may gamot naman ako, may gamot. Umiinom naman ako ng gamot. Tapos, ngayon, narinig ako nito ba, yung alaga ko. Sabi niya, sigurado ka ba talaga na okay ka? Sabihin mo pag hindi mo kaya, pupunta tayong ospital, dadalhin kita sa ospital, sabihin mo na please. Sabi mo na. Natawa talaga ako sa kanya. Siya na nagsabi, please, nagmamakawa na yung mukha niya. Siguro natatakot siya na Kasi nga kaming dalawa lang dito. Wala yung tatay niya. Walang kaming dalawa lang. Siguro natatakot siya. Panay siya check. Panay siya katok. Ang gulo nito nanonood ako ng Tapos sabi ko, okay lang naman ako. Walang problema. Hindi naman ako nanghihina. May lang ako, may sipon. Tapos ubo. Tapos masakit din yung ulo ko. Tapos sabi niya, sigurado ka. Ganito, ganyan, ganyan. Sabihin mo. Tawa talaga ako sa kanya. Kulit. Tapos yun lang. Na-share ko lang. Ay, ang hirap ng kung kunyari OFW ka ganyan, tapos mahina yung loob mo, yung mga, hindi ko naman inaano yung alam mo yung mga pabebe, medyo pabebe na kunyari maka-encounter sila ng ganito, paano na lang, di ba? Walang mag-aalaga sa atin, tayo lang, sarili lang natin. Kung ganitong ang sama-sama ng pakiramdam mo, sino maghahanda ng pagkain mo? O di, hindi ka makakain kasi hindi ka makabangon. O di, lalo kang nanghina. Di ba? Hirap. Bibihira lang yung amo na ipagluluto ka. Di ba? Or, ewan ko lang to si amo. Wala kasi siya dito. Siguro, dalhin sa ospital yun. Malamang yun. Dalhin sa ospital. Yan. Kung hindi tatawag ng kapatid, tawagin yung kapatid na babae, ganyan, ipapacheck ka, ganyan, ganyan. Anong kailangan mo, papabilan. Kasi dati nagkasakit ako, binibilan nila akong pagkain. Tapos paano na lang yung yung mga salbaheng amo? Paano na lang? 'Di ba? Kawawa sila.
may sakit ka, may nararamdaman ka, kailangan mong bumangon kasi kailangan mong magtrabaho. Hindi pwedeng hindi ka magtrabaho kasi sasabihin nila, pinapasahod kita, ganyan. Dapat magtrabaho ka, ganyan. Diba, kawawa. Pasalamat na lang doon talaga ako na mababa itong mga amo ko. Pati yung pamilya niya, kahit ano. Pero alam niyo ba guys na, before kami naging ganito, I mean, kami ng mga kasama ko, yung mga matatagal na dito. Kasi ako, sa aming tatlo na sa aming apat kami na katulong ni amo dati. Na nung nandito pa sila. Ako ang pinakabago. Ako ang pero 4 years na ako dito. Ako ang pinakabago. Tapos, before kami lahat, naging okay sa amo namin. Dumaan muna kami dun sa mga kapatid. Kumbaga dun kami nag-train. Dumaan kami sa mga kapatid. Tapos, alam niyo yun, yung nasasabihan ka ng hindi maganda. Gaya din ng iba, yung iba na iiyak, uuwi na, magpapabalik sa agency kasi sinabihan ng ganito, mafi mo, mukarban, yung walang utak, sira ulo, ganyan. Kung ano-ano, minumura, ganyan. Rabia, yung mga ganon. Stupid, yung mga ganyan. Yun, dumaan din kami sa ganyan. Ewan ko lang dun sa dalawa kung yung mga datihan talaga, mas nauna sa amin. Ewan ko lang doon kung umiyak. Siguro, umiyak din sila. Ganyan. Tapos yung isa din, yung nauna sa akin. Yun. Kasi kami partner noon kami, parang magkalapit lang yung namin. 1 year siya, tapos ako naman, bagong dating. Tapos yun, lagi kami magkasama noon. Tapos, partner in crime kasi kami. Lagi kami napapagalitan. Papagalitan kami. Pero nagtatakipan kaming dalawa. Pag pinagalitan kami, hindi kami naglalaglagan. Tatakipan kami. Kaya kaming dalawa napapagalitan. Tapos siya, pag napagalitan siya, umiiyak siya. Umiiyak. Tapos ako, pag nakikita ko siya umiiyak, natatawa ako. Natatawa ako, guys. Ewan ko ba, basta never akong, tawag dito? Simulat sa pool, never akong umiyak dito dahil sa amo. Dahil sinabihan ako ng ganito, pinagalitan ako, never akong umiyak. Kasi kumbaga, pag nagagalit sila, nagagalit nung bago pa ako, nagagalit. Yung kapatid ni amo, pinapagalitan ako, ganyan. Umingiti ako, nginingitian ko siya. Ewan ko ba? Parang, ang ina mo, bahala ka sa buhay mo. Total, di ko naman maintindihan yung mga sinasabi mo kasi nga Arabic, diba? Kasi bago pa lang ako noon, di ko pa naiintindihan. Tapos yun, umingiti lang ako. Tapos sinasabi niya, crazy daw nga ako kasi tumatawa daw ako. Ay, bahala ka. Mas stress ka sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Total, hindi naman ikaw yung original na amo ko eh. Ganon. Tapos, hanggang sa nagtagal, wala na. Hindi na sila ganon. Okay na kami. Mabait na sila sa amin. Parang, ngayon nga, parang may pagka-spoiled na kami eh. Parang matigas na ulo talaga namin. Yan, hindi na sila nagsusuplada. Pero minsan talaga may tinutupak. Pero yun, inaano rin namin. Hindi naman yung nilalabanan. Kumaga, ini-ignore na lang. Hindi na namin dinadamdam. Mga ganun. Tapos itong si amo ko, yung original na amo ko. Kasi yung amo ko lalaki. Pag nagagalit siya, pinapagalitan niya ako, tapos kasalanan ko, tatahimik ako niyan. Hindi ako Pero pag kasalanan niya, tapos papagalitan niya ako, sisimangot ako niyan. Bahala ka sa buhay mo. Sisimangot ko siya. Tapos, siyempre natatakot naman ako. Sa lahat-lahat, kaya amo ako natatakot sa original amo ko kasi iba yun magalit talaga. Iba siya magalit pag nakikita ko siya nagagalit sa mga anak niya, sa asawa niya, sa mga kapatid niya, iba talaga siya magalit. Pero sa amin, hindi naman siya ganun magalit. Nasigaw lang, tapos pagkatapos noon, pag nagalit siya, papaintindi naman niya sa'yo kung bakit siya nagagalit, ganyan. Tapos minsan may pagganon-ganon pa ng ulo, sabi niya natakot ka, ganyan, ina mo, tatakot sa'yo. Tapos, yun. Pero pag yun nga, pag kasalanan ko, tapos nagagalit siya, yun. Ngingiti lang ako niya. Ngingitian ko lang siya. Hindi ko siya sasagutin. Kasi pag sinagot natin, lalo yung may MBR na, hindi pwede. So, yun lang. Na-share ko lang.